Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus mula sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula. Awitin po natin ang bilang 125 sa atin pong mga inalyo. Sa paanan mo'y nananambigan, O Diyos na
ng ating nag-iisa, buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo, numero 123 po sa ating mga himnaryo. Ilaw ng katotohanan ng tinig ng Diyos na mahal, ang siyang kaligtasan ng taong makasalanan. Ito ang magiging tanglaw ng pusong nalirimlan. Kay Jesus masusumpungan, dulot ng Diyos na banal. Tayo ay magawitan sa langit marikit bayang banal inam, ang ligayang makikita ng ating mga mata. Do'y lungkot ay bawi na, anong inam, anong ganda. Lahat ng mahihirap sa lupa'y mainama. Pinagusig at nilibak dahil sa paghahayag ng balitang magliligtas, madlang sala ng lahat. Do'y napawi ang hirap, ligayang walang kubas. Tayo ay magawitan sa langit na marikit bayang mananginan, ang ligayang makikita ng ating mga mata. Do'y lungkot ay bawi na, anong ginaganda. Kung marami natin ang bayan ng anghel, ang celestial at kerubin ang makakapiling natin, ang borderong nagniningning, ang siyang mga aliw. Alleluia ay awitin
nating purihin ang nag-iisa, banal at buhay na Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Huling awitin po, numero 144 sa atin pong mga himnaryo. Ikaw ba'y pumasok? Ikaw ba'y pumasok sa iglesia ng Diyos? Pastor mo ay si Jesus, iyong pakaingatan. Huwag mong pababayaan. Ikaw ay sasamahan kung mamahaling tunay si Jesus, siyang hari. Buhay na mamalagi, alalay sa bigay ng nagdadamari. Ihandog mo ang buhay, ipaglingkod ang yaman, dunong ay pasukuan. Isip mo'y sisinugan sa loob ng iglesia. Siya'y aking kasama, pastor na nangunguna sa harong kaluluwa. Jesus, kami tulungan sa aming kahinaan. Lakad ay alagaan, tagumpay na makamtan. Hina Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin.
siya ay nauuhaw. Dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mahawain. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming una nga sa lahat sa ating mga sariling sangbahayan, sa ating mga sariling kaluluwa, sa ating mga minamahal na kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, mga kasangbahay, sa lahat ng ating mga kamag-anakan sa laman. Charity must always begins at home. Binabati din po namin mula po dito sa Los Angeles, California, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Lahat po ng aming mga kaibigan na nakikipagkaisa po sa amin sa ganitong mga banal na gawain, at sa lahat ng ating mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan sa ating nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo,
Sumapit po tayong muli sa panibagong araw po ng Huwebes po ng gabing ito. Ngayon po ay Hunyo 26, 2014. Salamat sa ating Amang Diyos na hindi nakakalimot sa pagbibigay sa atin ng buhay, kagalingan at kalakasan. Kautangan po naman natin na suklian natin ng pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig na walang sawa ay ipinararana sa atin. Tayo po ay iniibig ng Panginoong Diyos at sa kanyang pag-ibig sa atin, patuloy niya tayong binibigyan ng hininga ng buhay, pinakakain tayo araw-araw, pinalalakas, dinaramtan, pinagagaling ang ating mga lupang pangangatawan. Binubuksan din sa atin ang mga magagandang pintuan ng mga kapalaran at hindi lamang sa atin, kung hindi maging sa atin ating sariling mga sangbahayan. Sa Huwebes po ng gabing ito'y ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga pag-iisip, ang ating buong lakas, ang ating buong buhay, sa gagawin po nating paglilingkod sa Diyos. Tayo po ginawa ng Diyos. Efeso 2:10. Hindi para gawin ang sarili nating kalooban, kung hindi upang tayo po ay lumakad sa lahat ng mga mabubuting gawa. Tayo'y kanyang gawa, nilalang tayo kay Kristo Jesus, hindi para sa anumang bagay, upang tayo'y sumunod sa banal na utos, matuwid at mabuti, na inihanda ng Diyos noong una pa upang siya nating lakaran. Sa Huwebes po ng gabing ito, atin munang alisin sa ating puso, sa ating isipan, ang lahat po ng mga kaabalahan, sapagkat nalalaman natin ang utos ng Diyos. Iibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, at ng ating buong pag-iisip. At ang ikalawa ay katulad din naman ito. Iibigin natin ang ating kapwa kung paano ang pag-ibig natin sa ating sarili. Ito ang ating gagawin. Ito ang ating ipakikita sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Iniibig po namin ang Diyos. Kaya po aming sinusunod ang kanyang mga utos, Ecclesiastes 12:13. Ito po ang buong katungkulan ng tao. Iniibig po namin ang aming mga kapwa-tao, ang aming mga kapitbahay, kaibigan. Ang lahat ng tao iniibig namin. Ang pag-ibig po namin tulad ng pag-ibig namin sa aming sarili, ibig naming makarating sa langit. Kaya naman, nang ipakilala, ituro sa amin ang bago at buhay na daan, Hebreo 10:19-20, na dito libre ang tao, malaya tayong makapapasok sa bago at buhay na daan, pamamagitan po ng dugo at katawan ng ating Panginoong Jesucristo, sa makatwidbaga sa kanyang katawan na siyang iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus. Tayo na po, papasimula na po tayo, at bago tayo magpasimula, ititiklop muna natin ang ating mga tuhod. Magpapasalamat, uusal, ng bunga ng ating mga labi, na humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng ating mga nagagawang kasalanan. Filipos, Kapitulo 2 at versikulo 10. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na ikaw po ang nag-iisang Diyos na buhay, ikaw po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong bayang Israel at ng iyong mga propeta. Ikaw din po ang sa huling araw na ito'y pinagtapatan, pinaglingkuran, ng buong katapatan, buong puso, buong lakas at buong pag-iisip ng aming mga minamahal na mga magulang. Ikaw ang aming kinikilala, na sa amin po na inabutan ng mga huling mga kapanahunan. Naawa ka po at nahabag sa amin. Kami po'y binigyan mo ng lubos na pagkaunawa at ginawa mo kaming bahagi ng iyong banal na katawan.
ng amin pong sampalatayanan ang iyong ebanghelyo sa banal na kasulatan, at nang kami po ay magpabautismo sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus na iyong kaluwalhatian. Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, maraming salamat. Hindi mo po pinabayaan ang sino man sa amin. Patuloy mo kaming pinakakain, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. Higit na nga po sa lahat, maraming salamat. Lalo mo pa ring dinaragdagan, pinatitibay, ipinaliliwanag sa amin ang iyong mga kagilagilalas na kaliwanagan. Salamat, Panginoon, hindi mo binawian ng buhay ang sino man sa amin. Salamat po. At patuloy naming itinitiklop ang aming mga tuhod sa iyong banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Ikaw rin po ang gumagawa nito sa amin upang kami po'y hindi makalimot at hindi namin makaligtaan na sa lahat po ng mga araw, mga sandali ng aming mga buhay, lagi ka naming ginugunita, inaalaala at aming sa abot ng aming makakaya. Ginaganap ang iyong mga palatuntunang walang saway, patuloy mo pong ipinaririnig sa amin. Ama namin Diyos, hindi lamang kami na mga matatanda na sa loob ng iyong banal na iglesia, kung hindi maging ang lahat ng aming mga anak, ipinagpapasalamat namin sino man sa kanila, maging ang aming mga manugang, aming mga kamag-anakan sa laman, at sa mga huling araw na ito, maging ang mga kaibigang ibinigay mo sa amin. Wala ka pong pinagkukulangan sa kanilang lahat. Salamat po, hindi mo pa silang lahat pinababayaan. Katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel na aming mga anak. Maging ang lahat ng aming mga manugang tulad po ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Ng aming mga apo tulad ni BJ, ni JC, ni JR, ni John Matthew, ni Sarah, ni Laika, ni Micah, ni Joshua, ni Rebecca at Kay. 10 ng aming mga kapatid sa laman, tulad po ni Ekspektasyon, ni Prospero, Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, ni Erlinda, ni Fe at ni Lolita. Maging ang lahat ng aming mga kaibigang hindi nakakalimot sa pakikisama sa amin sa paglilingkod sa iyo at sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Ikaw lamang po ang nakakakilala sa kanilang lahat. Panginoon, kung paanong sa amin sa dakong ito, maging ang aming tahanan iyong pinagpalat iningatan sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga magnanakaw at sa mga taong tampalasan. Gayon din, Panginoon, sinasampalatayanan namin ganito ring kapayapaan, buhay, kagalingan at mga pagliligtas sa araw-araw na nagdaraan sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Ang walang sawa po'y ipinaranas mo rin sa kanilang lahat sa bawat sandali na nagdaraan dito po sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Salamat din sa iyo, Panginoon, maging ang ilan na mga minamahal namin sa buhay na napapawalay sa amin, sapagkat nangingibang bansa at mga bayan upang humanap ng kakainin sa araw-araw, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shannon at ni Ana Lira, ni Jacob Gonzales, ni Lolita, ni Susan, ni Lenlen, ni Jingjing, ni Fe, ni Ador Aquino, Pido at Victoria Malangkes. Ama naming Diyos, higit na nga si Flor Bautista Gonzales at si Rosemary Lucerna Gonzales, na ikaw lamang po ang tanging makapag-iingat sa kanila. Hindi po namin sila matutulungan sa gitna ng kanilang kagipitan at mga pangangailangan sa araw-araw,
at kanilang mga kabalisahan, maliban ng lagi naming ipanalangin sa iyo, Ama, at hilingin sa iyong mapagpalat dakilang kamay na sila man po'y iyong pag-ingatan, bigyan ng kapayapaan at pagbuksan ng magagandang kapalaran sa araw-araw ng kani-kanilang mga hiram na buhay. Panginoon po naming Hesus, idinadalangin din namin sa iyo. Kami po na patuloy ng tumatanda, nanghihina at nalalaman naming malapit na rin kami sa araw ng aming mga kamatayan. Pangunahin na nga po ang iyong walang kakabukabuluhang alipin. Gayon din po ang aking minamahal na kabiyak na si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama, tulad po ni Prospero at ni kapatid na Glenda, higit na nga po ni kapatid na Concepcion Tenedero, ni Floro Dator, ni Robert at Mercedita Haney, ni Olivia at ni kapatid na Mirna, ni kapatid na Rogelio at ni kapatid na Expectacion Valencia. Ipinakikiusap namin, Panginoon, iniluluhog namin na naway dagdagan mo pa kami ng maraming araw, ng maraming mga taon, kagaling at kalakasan. Hipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman, at ang buhay at lakas na ito kung iyong loloobin, maipaglingkod lamang namin sa iyo ng buong puso, buong lakas, buong isip at aming buong buhay. Amang banal, dumadalangin din kami sa iyo, na sa Huwebes po ng gabing ito, pakainin mo pong muli ang aming mga kaluluwa. Kasangkapanin mo po ang iyong hamak, ang wala mo pong kakabukabuluhang alipin. Langkapan mo po ng bisa at kapangyarihan ng kanyang tinig. Tulungan mo pong wala siyang maipakilala at maipahayag, kung hindi ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na buhay, ang dakila naming Ama. Nasa iyong pag-ibig sa amin, ikaw po'y nagkatawan tao at lumagay sa kalagayan ng isang hamak na anak upang kami sa huling araw ay turuan mo at bigyan mo ng mga halimbawa kung paanong kami naman ay magiging kaluguran sa iyong banal na harapan. Aman Diyos, ang lahat ng ito, idinadalangin namin, ipinapakiusap, dinirinig mo po. Ito rin ang iyong itinuro sa amin. Sa sanglibutan ay marami kaming kabagabagan at mga kabalisahan. Dadapwat iyong dadaigin ang sanglibutan alang-alang sa amin. At anuman ang aming hihilingin sa iyong banal na pangalan, sa mga pananalangin namin sa iyo, ito po ang iyong diringgin, ito ang iyong gagawin, ito yung iyong ibabasbas at i-bendisyon sa aming mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, sa aming mga mag-aanak, sa aming mga kaibigan at mga kapatiran, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po ay kunin na natin at ihanda ang ating mga banal na kasulatan at magpapasimula na po tayo na magbasa at makinig ng banal na aral na ibig ng Panginoong Hesus na atin pong matutuhan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga gawa ng mga apostol, sa kanya pong kapitulo 9 at ang bersikulo ay 15. At dito po ang ating kukuhanin na pinakapaksa ay ang kalagitnaang bahagi, na ano po ang dito ay sinasabi, siya ay sisidlang hirang sa akin. Sa Bibliang Ingles, sa King James Version, He is a chosen vessel unto me. Sa paksa po nating ito, sa English man o sa Tagalog na Biblia, iisa po ang tinutukoy. Meron pong isang tao na tinutukoy dito na ang taong ito ay isang sisidlan na hirang sa akin. Kaya nga, upang ito po ay ating maliwanagan, papaano po natin matitiyak na ang Panginoon nga ang nagsasalita rito? At sino po ang tinutukoy na siya na mabuti pangunahin? Siya ika ay sisidlan hirang sa akin.
Kumbaga sa isang sisidlan, ito po'y lalagyan. At kung ano nga po ang ilalagay, yun ang ibig ng Diyos na matutuhan natin. At alin ba yung lalagyan na ipinakikilala? Upang tayo po ay huwag maligaw, sino po baga ang dito ay tinutukoy ng nagsasalita na siya ay sisidlang hirang sa akin? Sino muna ang dito ay nagsasalita? Gawa, Kapitulo 9, versikulo 10. Ngayon nga ay may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias. Makinig po tayo mga kapatid. At sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias. Sa talatang ito, 9:10, maliwanag po ang nagsasalita, wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Napakita po sa isang lalaki na ang pangalan ay Ananias doon po sa bayan ng Damasco. Sa makatwid, ang nagsasalita, Panginoong Hesus, at meron pong kinakausap, Ananias. Nang sabihin niya, siya ay sisidlang hirang sa akin. Bakit nga po humantong sa gayong pananalita ang ating paksa? At sinabi niya, narito ako, Panginoon. Sumagot si Ananias. Siya po'y natutulog, napakita sa kanya ang Panginoon sa pangitain at sinabi, narito ako, Panginoon. At sumagot ang Panginoon, 9:11 ng aklat ng mga gawa. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Ananias, magtindig ka, pumaroon ka sa lansangang tinatawag na Matuwid, at ipagtanong mo sa bahay ni Judas, ang isa na nagngangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. Dito po sa paksang ito, o pagkakataong ito, kinakausap po at pinagbibilinan ng Panginoong Hesus si Ananias. Naginising niya sa kanyang pagkakatulog. Si Ananias po ay isa sa matatanda sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Hesus na naroon po sa bayan ng Damasco. Siya po'y pinababango ng Panginoon at pinag-uutusang tumindig ka, pumunta ka doon sa kalye Matuwid. At ipagtanong mo sa bahay ni Judas, ang isa na nagngangalang Saulo. Ngayon, ang tanong po natin ay ito, sino po baga ang Saulong ito na ibig ng Panginoong Hesus dalawin ni Ananias? Sa 9:13, ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito. Ano po ang utos ng Panginoong Hesus? Pumunta ka, hanapin mo si Saulo. Sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko ang tungkol sa taong ito. Ano ba nabalitaan ni Ananias tungkol kay Saulo? Kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. Masamang tao ito, Panginoon. Maraming ginawang kasamaan. At sa 9:14, at dito siya'y may kapahintulutan. Si Saulo, may kapahintulutan, may mandamiento de aresto ng mga pangulong saserdote, nagapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Panginoon, papupuntahin mo ako para hanapin ko ang Saulong ito. Nabalitaan kong maraming mga bagay na ginagawa ng Saulong ito. Ginagawa niya ng kasamaan ang iyong mga anak doon sa Jerusalem, ang iyong iglesia, ang miyembro ng iyong iglesia, mga tagapakinig, at meron siyang kapahintulutan. Meron siyang warrant of arrest. May kapahintulutan ng mga matatanda, mga pangulong saserdote sa Jerusalem para ang kanyang iglesia, ang kanyang mga anak ay gawa ng kasamaan. Ngayon, nakatutol ba si Ananias? Napigil ba si Ananias? Nanatili ba si Ananias sa kanyang pagtulog? Nang gisingin siya ng Diyos, pinapupunta siya doon sa tinatawag na daang Matuwid para hanapin ang Saulong ito na ayon kay Ananias ay isang masamang tao.
Basahin po natin ang 9:15. Dadapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka. Ito na nga po ang ating pagpasok sa ating paksa. Sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag ka na matulog. Bumangon ka, mag-ayos ka na. Pumunta ka sa daang matuwid, hanapin mo yung Saulo na ipinag-uutos ko na dalawin mo. Pumaroon ka, ang wika ng Panginoong Jesucristo. 9:15, gawa. Bakit? Siya'y sisidlang hirang sa akin. Ayan na nga po. Sapagkat siya'y sisidlan na hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Amen. Hindi po pwedeng tutulan ni Ananias yung Panginoong Hesukristo na kanyang sinampalatayanan at tumawag din naman sa kanya sa pamamagitan ng Ebanghelyo, mga kapatid at mga magulang. At dito ay natutupad ang sinasabi sa Ecclesiastes, ito ang wakas ng lahat ng bagay, ang lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sipin ninyo yan. Maraming mga reliyon hindi nagtuturo ng ganyan. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, magtindig ka, bumangon ka, pumaroon ka sa daang matuwid. Hanapin mo ang Saulo na ito na itinuturo ko sa iyo na hanapin mo. Sapagkat siya isang mabuting sisidlang sa akin. Pero Panginoon, mamamatay tao yan . Pinupuksa niya ang iyong iglesia. Meron siyang mandamiento de arresto. Pero hindi po napigil si Ananias. Bakit? Ang nagsasalita sa kanya ang Diyos at wala siyang karapatang tumutol. Ang buong katungkulan nating mga tao sumunod sa tinatawag na utos ng Diyos. Ito ang ating buong katungkulan. At sa 9:16, ang wika pa man din ng Panginoong Hesus, sapagkat sa Kanya ay aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan, at umalis, eto na po, umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinasabi. Sino ang pinagpatungan niya ng kanyang kamay? Kapatid na Saulo. Ito po yung ilaw sa mga hintil. Noong araw ang pangalan niya Saulo, Saulo, Saulo. Ito po yung binulag ng Panginoon sa daang Damasco. Habang daladala niya nakatali, kinakaladkad ang mga lalaki at ang mga babae upang dalhin sa bilangguan at ang marami pukulin ng bato katulad po ni Esteban na unang martir sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po yung malaki ang kanyang galit sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Sapagkat para po sa kanya, wala nang ibang iglesia na dapat pasukin ang bawat tao kung hindi ang iglesia sa ilang. Yung pong dating daan, mga kapatid, yung iglesyang minana niya sa relihiyon ng mga Hudyo. Yun ang iglesia na kinakatawan ni Moses ng 2 tapyas na bato at ng mga salit-saling katakot-takot na kautusan ng Panginoong Diyos na ipinasulat sa mga propeta. Nang kapanahon yon, talagang marubdob ang hangarin ni Apostol o ni Saulo na taga Tarso, na maliban sa iglesia na nasa ilang o sa iglesia ng mga Hudyo na tinanggap niya sa kanyang mga magulang, wala nang ibang iglesia. Kaya nang mapakinggan niya, may iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na dumarami, pinag-uusig niya ang mga iglesia ng Diyos at yaon ang nabalitaan ni Ananias. Kaya nga, pumaroon si Ananias, ipinatong ang kanyang mga kamay, at sa kanya'y sinabi, kapatid na Saulo. Ano po ang kanyang sinabi? Mga kapatid at mga magulang, ang Panginoon sa makatwid bagay si Jesus, na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan, nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin
at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Napakaliwanag po. At yun nga po ang pagpapasimula. Nalubos na naliwanagan ang lalaking si Saulo at ipinag-utos sa kanya ng Panginoon, ikaw ay dadalin ko, isusugo ko, gagawin kitang ministro, gagawin kitang ambasador sa tinatawag na mga bansa at mga bayan na labas ng Israel, at mula ngayon hindi ka natatawaging Saulo, kung hindi tatawagin ka ng Pablo, na kung liliwanagin, ikaw ang ilaw sa kahintilan. Mga iginagalang na mga magulang at mga taga-pakinig po namin. Ngayon po mga kapatid, pagkatapos po ng mga bagay na ito na buong liwanag na itinuro sa atin, alam natin, masama palang tao itong si Saulo na ito. Ano po baga naman ang pinakapangunahing dahilan at si Pablo ay itinuring na isang sisidlan na hirang ng Panginoong Hesukristo? Ano bang meron si Pablo? Nung mga kapanahon yun, marami na pong mga membro ang iglesia. Kaya nga maraming kinakaladkad si Apostol Pablo. Ibinibilang ko, pinagpapapatay ang katawan ni Kristo na walang iba kung hindi mga membro. Nang sabihin ng Panginoon, bakit mo ako pinag-uusig? Hindi naman pinag-uusig ni Pablo si Kristo na Panginoon. Ang inuusig niya, yung mga membro, ang pinapatay niya. Pero sinabi ng Panginoon, bakit mo ako pinag-uusig? Bakit nga po? Sa Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sa makatwid, pag pinapatay mo, pag pinupuksa mo, pag pinipigil mo, pag ibinibilanggo mo ang mga katawan ni Kristo o ang mga membro o ang mga kapatid sa iglesia, pinapatay mo, sinasansara mo, pinipigil mo ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Maliwanag po. Kaya nga, anong mayroon? Si Apostol Pablo, at ano ang katunayan? Na una sa lahat ay nais ng Diyos na ating matutuhan muna tungkol nga sa buhay ni Pablo. Talaga bang siya ay mang-uusig? Sa Galatias Kapitulo 1, versikulo 13, upang tayo po ay lubos na maliwanagan. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Tandaan ninyo, si Apostol Pablo isang Israelita. Mula po siya sa angkan ni Benjamin. At nalalaman natin, sa 12 angkan, ang nanatili lamang na bayan ng Huda, yung 2 angkan na yon, Benjamin at saka angkan ni Huda. Yung 10 angkan, nalalaman natin ang kasaysayan, yan po ay humiwalay. Mga kapatid ng kapanahunan ni Jeroboam at ni Roboam na anak ni Solomon. Ngunit ang ating pag-aaral, sapagkat inyong nabalitaan ang wika ni Pablo, Galatias 1:13, ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Ano ba ang pamumuhay niya nang siya ay naroon pa ng kanyang kapanahunan sa relihiyon ng mga Hudyo? Yan po ang mga Sabadista ngayon. Hindi naman itong literal na Iglesia Adventista Sabadista. Kung bakit tinatawag na Sabadista ang mga Hudyo, sapagkat nangingilin ng araw ng Sabat. Nalaman ninyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong inuusig ko na malabis, nililipol ko ang Iglesia ng Diyos. 1:14, nangunguna ako sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa, totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ayan. Una, ang dahilan kung bakit pinagpapapatay niya ang mga iglesia ng Diyos, sapagkat masikap siya saan? Sa salit-saling sabi ng kanyang mga magulang. Nalalaman naman natin kung alin yung salit-saling sabi ng mga nakalipas na Huwebes at Linggo. Hindi ba yung mga Hudyo tinanong ang Panginoong Hesukristo,
Bakit kayo? Hindi kayo naguhugas ng kamay bago kayo kumain? Ang wika ng mga Hudyo sa Panginoong Hesukristo patungkol sa kanyang mga alagad na ito'y karumal-dumal sa Diyos. Ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo, mga magulang at mga kapatid, bakit kayo naman? Ang wika ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo na sila ay tinutukso at pinagwiwikaan na sila'y karumal-dumal sapagkat hindi kumakain ng naguhugas ng kamay. Kayo naman, bakit sinasansala ninyo sa pagkain ang aking mga alagad nang dahil sa salit-saling sabi ng inyong mga magulang? Yun po'y mga salit-saling sabi na lamang. At sa katotohanan po, wala naman talagang ipinag-uutos ang Diyos na maghuhugas ka muna ng kamay bago kumain. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, walang pumapasok sa bibig na nakakahawa. Ang nakakahawa, yung lumalabas, yung nanggagaling sa ating mga puso, yung pakikiapid, yung pangangalo niya, yung pagpatay, yung pag-ibig sa salapi. Yan ang nakakahawa sa tao. Ibig sabihin, yan ang pinagmumula ng kasalanan. Ngunit, ang lahat ng kinakain, anumang bagay na nilinis na ng Diyos, pati lamang kate, pati karne, pati baboy, wala nang ipinagbabawal, maliban sa tinatawag na pagkain ng dinuguan. Ngunit, ang ating paksa sa ikapagpapatuloy natin, kaya't ano ang nakuha natin dito na isang katangian ni Pablo? Mga kapatid, na nakita ng Panginoon sa kanya para siya ay ituring na isang mahalagang sisidlan o wika nga espesyal, mabuting sisidlan, mga iginagalang at hirang, isang hirang na sisidlan para sa Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan po na ako'y totoong masikap. Ayan. Sa tinatawag na salit-saling sabi ng aking mga magulang, ang paglilingkod ni Pablo na makinig kayong mabuti, para wag kayong mataranta. Ang nakita ng Panginoon Hesukristo kay Pablo ay yung kanyang marubdob na hangarin na matupad yung napapakinggan niya sa kanyang mga magulang. Pero bagaman yung salit-saling sabi wala sa kautusan ng Diyos yun, ang kinukuha natin dito, yung kanyang banal na pagnanasa, banal na pagnanais na wala nang maipakilalang iba pang relihiyon kung hindi yung relihiyong tinanggap niya sa kanyang mga magulang. Yung pagnanasa. Yung hindi siya mapipigil. Pag may nalaman siyang ibang relihiyon, pagpapapatay niya, yon. Yon ang nakita ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Pablo. Kaya nang siya nga po ay tawagin na at isugo sa kahintilan, anong uri po baga ng pangangaral ang kanyang ginawa? Marahil nakita ng Panginoong Hesus, ibang klaseng tao itong si Pablo. Tinubuan ito ng banal na takot sa Diyos. Makinig po tayong mabuti, mga kapatid, Pinagpapapatay ko, ibinibilanggo ko, pinupuksa ko ang mga iglesia ng Diyos. Bakit? Nalalaman ni Pablo, para sa kanya, yung pananampalataya niya na iisa, hindi dapat mapaibabawan nyo ng ibang iglesia. Sabihin na nating kapanatikuhan. Ibang klaseng kapanatikuhan ito. Talagang hindi mapipigil si Pablo na balitaan ninyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon kung papaano malabis kong inuusig ang mga iglesia na yung pagmamalasakit. Yun ang nakita ng Diyos kay Pablo. Kaya marahil sabi ng Panginoong Hesukristo, ibang uri ng pagmamalasakit ng saulong ito. Kung ito'y tatawagin ko, ay lalo itong magmamalasakit ng higit sa pangangaral ng aking pangalan. Totoo ba yan? Kaya nga nang siya nga po ay ginawa ng ilaw sa kahintilan, paanong paraan ipinangangaral ni Pablo ang Panginoong Hesukristo na tumawag sa kanya? 1:10, sapagkat ako bagay ng hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. Putulin po muna natin.
Sapagkat ako baga, ang wika ni Pablo nang siya'y nangangaral na, ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. Ayan. Marami pong nangangaral kasi, lalo na nga sa huling panahon natin ito, Doctor of Divinity, Doctor of Theosophy and Letter, Vicarious Filii, kahalili ng Diyos, mga kapatid at mga magulang, sugong anghel, diksyonaryo ng Biblia. Anong itinuturo? Kapurihan, karangalan ng mga tao. Kaya pag nababalitaan ninyo, pumunta kayo, araw ng anibersaryo natin, ang magsasalita si Doktor ganito, ganyan, galing pa sa Amerika, ay yung mga Trinity, yung mga Sabadista, yung mga Seventh-day Adventist, yung mga wikang Mormons, lalo na yung mga tinatawag na kung ano-anong mga relihiyong itinayo ng tao, ang magsasalita sa atin, nanggaling pa sa Africa, nanggaling pa sa Amerika, nanggaling pa kung saan-saan. Takbuhan ng mga tao. Punong-puno yung mga katedral. Napakaraming mga tao. Ang laki ng kinita, ang laki ng tinatawag kumbaga sa sinihan ang lakas ng takilya. Bakit? Nang hikayat sila para sa tao ang ipinakilala nila, ang pinuri nila, ang sinamba nila, ang niluwalhati nila ay ang tao na nagsalita sa kanila. Ako bagay nang hihikayat sa mga tao? Sa Diyos. Mga kapatid, napakaganda po nito. Talagang ipinaglalaban ni Pablo ang mga banal na bagay tungkol sa paglilingkod na matuwid sa Panginoon. Ako bagay nang hihikayat para sa tao? Kaya kami sa Iglesia ng Diyos, hindi po namin kayo tinuturuan at nangangaral kami para kayo sumama sa amin, kay Cirilo, kay Prospero, o kung sino man sa amin. Walang kwenta kaming mga tao. Hinihikayat namin kayo, sumama kayo, bumalik kayo sa Diyos. Purihin ninyo, sambahin ang Diyos. Hindi kami katulad ng mga iglesia ng tao. Litrato ng obispo. Namatay na yung obispo, mga kapatid. Inihalili yung litrato ng anak. O namatay yung anak, ngayon yung litrato ng apo. Di ba may mga iglesyang ganyan? Yung pamamahala nila sa halip na ibigay ang kapurihan, kaluwalhatian sa ating Panginoong Hesukristo na nag-iisang Diyos na buhay, ang pinupuri nila. Mga taong walang kabuluhan, mga kapatid at mga magulang. Ako bagay nangangaral o nanghihikayat sa tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Maraming mga pastor, obispo, lalo na nga yung nakikilala ko, mga kapatid at mga magulang. Para lang makapagbigay lugod sa mga tao sa tuwing tatayo sa pulpito. Lalo na nga pagka nagbibigay ng tinatawag na huling pahimakas sa mga membrong namamatay. Mga kapatid, ako ikay ipinaglihi sa mansanas ng aking nanay. Para magbigay lugod sa mga tao, para magpatawa. Hindi po kami nagpapatawa sa inyo, hindi kami nagbibigay lugod sa inyo. Lalong hindi namin itinuturo sa inyo tungkol sa aming mga personal na buhay. Wala kaming kwentang mga tao, mga kapatid. O kami bagay nagbibigay lugod pa sa mga tao? Kung kami magbibigay lugod sa tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. 1:11, sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangangaral, ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, hindi ito itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Kristo. Hindi ko nakuha ito sa eskwelahan. Maging kami ni kapatid na Prospero na nangangaral sa inyo, hindi kami tapos ng Doctor of Divinity, Theosophy and Letter. Walang kwenta kami, mga kapatid at mga magulang. Hindi kami mahalaga. Hindi namin binabandila sa inyo ang mga litrato namin. At kung may nakikita kayong litrato namin sa Facebook, sapagkat yun ang aming personal na social Facebook namin, para sa aming mga kamag-anakan sa laman, para makita nila ang aming mga kalagayan. Pero wala pong
kinalaman yan sa aming pangangaral? Hindi kami mahalaga, mga kapatid, at lalong hindi kami naglalagay ng larawan ni Kristo, larawan ng mga apostol. Kabawal-bawalan po ng Panginoon Diyos yan, mga magulang at mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay walang anyo o walang larawan. Ngayon, meron pa po bagang isang bagay na maituturing na katangian ni Pablo na nakita ng Diyos sa kanya, kung kaya't siya'y naging isang mabuting sisidlan o apostol ng Ebanghelyo. Alam natin, yung isinilid kay Pablo, mga kapatid at mga magulang, yung Ebanghelyo, inilagay kay Pablo, katulad siya sa isang tabo o sa isang flower vase, inilagay sa kanya ang Ebanghelyo at ito ang dinadala niya sa iba't ibang bansa sa labas ng Israel. Meron pa bang ibang katangian na nakita ang Diyos kay Pablo, kaya siya ginawang isang mabuting sisidla ng Ebanghelyo? Unang Korinto 7:7. Kaya ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Putulin po muna natin dito. Ibig ko ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ang tanong po natin ay ito. Ano po baga si Pablo? Bakit sinasabing ibig niya ay maging gaya niya? Dito po, ibig kong maalaman natin, ayon po sa tala ng kanyang biography o ng kanyang buhay, talambuhay, si Pablo po ay isang celibate. Si Pablo po ay walang asawa. At ibig kong malaman ninyo, ito naman ang ipinagduduldulan ng simbahang Katoliko, na ang isang mangangaral daw ay dapat maging katulad ni Pablo, bawal pag-asawahin. Mga kapatid at mga magulang. Sa katotohanan po, yung aral at utos na yan, utos aral ng mga demonyo. Ano ang katunayan? Buksan ninyo unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Sinasabi ko sa iyo, sa huling araw, marami ang magsisibaling sa mga utos at aral ng mga demonyo. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ayan. At ang pagkain ng lamang kate, pati yung pagkain ng karne. Utos aral po ng mga demonyo. Utos aral ng mga tao, katha ng mga Hudyo. Sinsay sa katotohanan, sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 14. Mga kapatid, kaya nga anong ibig sabihin ni Pablo dito? Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Siya po ay isang celibate, walang asawa, isang binata, hanggang sa kanyang kamatayan. Katulad din po ni Birhen Maria. Ayan. Kaya nga tinawag na Birhen. Bakit? Ayaw niyang mag-asawa. Voluntaryo. Ibig ni Pablo, katulad din ni Birhen Maria, ipaglingkod yung kanyang pagkadalaga nang walang bahid, walang dungis at kapintasan hanggang kamatayan doon sa tinatawag na paglilingkod sa Diyos. Ito ba naman nangangahulugan? Na ipinagbabawal ba ng Diyos sa isang mangangaral o sa isang babae sa paglilingkod huwag magsipag-asawa? Ito po'y kanilang voluntaryong pagnanasa na sila ay naniniwalang higit na lalo silang magiging katanggap-tanggap sa ginagawa nilang paglilingkod sa Diyos na walang kaabalahan. Ay, hindi ba totoo yan? O isang kapatid sa iglesia, malimit makikita mo, Huwebes at Linggo, hindi makapakinig ng salita ng Diyos, hindi makasamba. Bakit po? Arya nang inuuna ang paghahanap buhay, lalo na rin sa Amerika. Overtime dito, overtime dyan. Nariyan ang problema sa anak. Nariyan ang problema sa loob ng bahay. Mga tagapakinig. Pero si Pablo, wala pong iniwan kay Birhen Maria. Ibig niyang maging single. Ibig niya walang makaabala sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Ngunit, ano ang banal na ipinapayo ni Apostol Pablo sa lahat ng mga anak ng Diyos? Tungkol sa pag-aasawa, bawal ba ito ng Diyos? Tungkol sa pag-aasawa natin na mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Lalo na nga ng mga mangangaral, kamukha ni kapatid na Cirilo ninyo. Bakit ako may asawa? Si kapatid na Rosita. O si kapatid na Prospero. Ang ibig bang sabihin, nagkasala kami nang kami magpakasal sa aming mga esposa o mga asawa? Hayaan ninyo ang Biblia ang magpaliwanag. Sa unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 7 rin. Ngunit ang bawat isa
Makinig tayo mabuti, ha? Ibig ko sana ang lahat ay maging katulad ko o gaya ko rin naman na isang binata. Ngunit, ang bawat tao, mayroong kani-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito, at ang iba'y ayon sa paraang iyon. Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo. Pinapayuhan niya tayo ni Pablo. Hindi ito utos ng Diyos. 7.5, alin yan? Huwag magpigil ang isa't isa, maliban na kung pagkasunduan sa ilang panahon. Una rito, mga kapatid at mga magulang, merong mga mangangaral, maging nung kapanahonan ni Pablo at mga kapatid sa iglesia na may mga asawa. Ang iba nga po, mga kapatid at mga magulang, nadedestino sa malalayong lugar. Kamukha ni Pablo, ni Timoteo, at ng kanya pang ibang mga kasama, kung ilang buwan, ilang taon, napapalayo sila sapagkat nadedestino sa bayan-bayan sa kahintilan. Pero kung hindi na makapagpigil ang wika, mga kapatid, huwag magpigil ang isa't isa maliban na kung pagkasunduan sa ilang panahon. Ngunit, kung mapagkasunduan, halimbawa ako at si kapatid na Rosita, dear, ako'y madidestino, halimbawa, sa ibang estado. Mananatili ako ron ng ilang panahon, magkakahiwalay muna tayo. Magkakasundo tayo, magpipigil. Pero kung hindi makapagpigil, ang wika ni Apostol Pablo, huwag magpigil ang isa't isa maliban kung papagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin, at muling gayo'y sinasabi ko, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Pero kung hindi kayo makapagpigil, magsama kayo. Huwag kayong maghihiwalay. Isama mo yung asawa mo, ikaw ministro. Kung hindi mo mapipigil na walang makakasiping na asawa, isama mo asawa mo sa destino, mga kapatid. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, eto, sinulatan si Pablo ng mga kapatiran mabuti sa lalaki, wag humipo sa babae. Ako ika ang may payo, hindi ang Panginoon. Tungkol sa isinulat ninyo sa akin, mabuti ba ang mapahiwalay sa asawa? Mga kapatid, tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin at sa mga binata na nangangaral, mabuti sa lalaki, huwag humipo sa babae. Talagang napaka-inam na ang isang lalaki maglingkod na walang kaabalahan, walang asawa, sabihin mo ng makakasiping. Pero kung hindi kayo makapipigil, huwag ninyong gawin yan. Kaya nga po, hindi po ang lahat ay pinagkalooban ng biyaya na makapagpigil sa sariling pagnanasa. Ang bawat isa ay binigyan ng kani-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito, ang iba'y ayon sa paraang iyon. 7.7. Kung hindi kayo makapagpigil, sapagkat hindi kayo binigyan ng Diyos ng kalakasan para mapigil ninyo ang tawag ng laman, huwag kayong humiwalay sa inyong asawa. Isama ninyo sa paglilingkod ang inyong mga asawa. Kaya't ang ipinapayo sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, 7.9 ng unang Korinto, ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, magsipag-asawa. Yung mga binata at dalaga, kung ayaw na kayo talagang mapigil sa tawag ng laman, magsipag-asawa kayo, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Sa 7.10 ng unang Korinto din po, dadapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Dadapwat kung siya'y humiwalay, manatiling walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Bawal po sa isang magkapatid sa iglesia ang hiwalayan. Bawal na bawal po yan. Kung tayo'y hihiwalay sa ating mga asawa, mga kapatid at mga magulang, dahil sa pakikiapid at pangangalo niya, halimbawa, nahuli ng lalaki, yung kapatid na babae, na asawa niya, na nakita niya, personal, sinisipingan ng iba, nagpapasiping, mga kapatid, pwedeng hiwalayan yon. Ngunit ang lalaki na humiwalay sa asawang mapakiapid o ang babae, humiwalay sa lalaking mapakiapid, hindi na pwedeng mag-asawa.
kamatayan lang ang makapagkakalag ng kanilang kasal. Ang pinapagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng sino mang mga tao. Alam natin yan. Ngayon, bakit po kapatid na Cirilo? Hindi po ba merong kapahintulutan ang gobyerno ng diborsyo? Ang gobyerno, ibig kong malaman ninyo, iba yung gobyerno ng tao, iba po ang gobyerno ng Diyos. Mga kapatid sa iglesia, kung minsan gustong masunod yung kanilang tawag sa laman, ayan, nagde-diborsyo. Nagfa-file ng diborsyo sa gobyerno. Ibig ko malaman nyo, wala pong kapangyarihan yun sa utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, ang ikinasal ng Diyos. Huwag paghiwalayin ang sino mang mga tao. Ngayon, saan ikakasal? Anumang ipinag-uutos ng Diyos ng langit, Ezra 7:23, gagawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Alin ba ang tunay na kasal ng Diyos? Sa loob po ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung kayo nga ikinasal sa simbahang Katoliko, Protestante, Sabadista, Mormons, kung ano-anong mga relihiyon na hindi itinayo ng Diyos, kasal kayo ng tao, huwag kayo magagalit sa akin. Ang wika nga, batas ng tao, sa tao lang yan. Ngayon, bakit nga nagkaroon ng letter of divorcement? Bakit nga nagkaroon ng diborsyo? Sulat ng paghihiwalay. 19:5 ng Mateo. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa'y magiging isang katawan. Kaya nga hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng sino mang mga tao. Amen. 19:7, sinabi nila kay Jesus, bakit ipinag-utos ni Moses na magbigay ng kasulatan sa paghiwalay at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ipinaubaya sa inyo ni Moses na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa, dadapwat buhat pa sa pasimula, hindi gayon. At sinasabi ko nga sa inyo, sino mong ihiwalay ang kanyang asawang babae o lalaki man, liban na kung sa pakikiapid, pag-asawa at mag-asawa sa iba, nagkakasala ng pangangalo niya, at ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan, nagkakasala ng pangangalo niya. Ang mga alagad at na nagsasabi sa kanya, kung gayon ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, ay hindi marapat na mag-asawa ang lalaki. Sa mga katwe, mga magulang at mga kapatid, dahil sa tigas na inyong puso, napahintulutan kayo ni Moses na hiwalayan at bigyan ninyo ng sulat ng paghihiwalay. Pero nung una pa, hindi gayon. At ang talagang utos ng Diyos, kung hindi mo makasundo ang asawa mo, naghiwalay kayo, binigyan ka man ng letter of divorce ni Moses o ng sino mang namamahala sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi ka na pwedeng mag-asawa pa sa iba. Mga kapatid, yun ang tinatawag na letter of divorcement of a husband and wife due to incompatibility. Pero hindi na kayo pwedeng mag-asawa pa sa iba. Pag nag-asawa kayo, kakasala kayo ng pakikiapid at pangangalo niya. Kaya kayo na mga kapatid sa iglesia, kayo'y nagdidiborsyo sa gobyerno, nako, lalong malaking kasalanan yan, sapagkat yan ay hindi utos ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, dito'y itinuturo sa atin, ibig ko sana na kayo ay maging gaya ko. Ang itinuro sa atin, mga magulang at mga kapatid, bagaman tayo'y masamang tao, bagaman tayo'y mamamatay, bagaman mapulang tulad sa grana ang ating mga kasalanan. Isaiah 1:18-19, kapag tayo'y lumapit kay Jesus, at higit na nga kung katulad ni Apostol Pablo, tinawag siya ng mukhaan ng ating Panginoon, at siya'y inihalal na ilaw sa mga hentil sapagkat siya isang mabuting sisidlan. Ibig ko sana na kayo'y maging gaya ko rin naman, maging isang mabuting sisidlan sa Panginoon, mga kapatid, nang dahil nga po sa kanyang pagsusumikap sa paglilingkod sa Diyos ng buong puso, buong lakas at buong buhay, at gaya rin naman niya na inibig niyang maglingkod ng nag-iisa, soltero, walang asawa, katulad ni Birhen Maria. Pero ang Diyos naman ang nag-utos kay Birhen Maria na ipakasal siya kay Jose para wag nang lumitaw na siya'y isang adultera. Mga kapatid, para mapagtakpan, isipin nga ninyo,
Nagkaanak ng wala namang sumiping, maski si Jose, hindi pa siya nasisipingan. Kaya nga siya pinagbintangan na anak ng isang wika nga, anak sa labas Hindi kami anak sa pagkakasala, ang wika ng mga Hudyo. Mga anak kami ni Abraham. Sapagkat nalalaman nga nila, naglilihi na si Maria bago ikasal kay Jose na kalpintero. Mga kapatid, ngunit ang ating pinag-aaralan sa Huwebes ng gabing ito, mga kapatid, higit nga talagang mainam kung ating maiukol ang ating buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong buhay sa paglilingkod sa Diyos na walang anumang kaabalahan at walang kahadlangan, dadapwat. 19:11 ng unang Korinto, huling talata, datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Amen. Hari nawa, pagkalooban tayong lahat ng Diyos, ng tibay, ng pananampalataya, ng lakas, ng kalooban, upang ating mapagtagumpayan ang lahat ng kahadlangan, lalo na nga ang lahat ng ating mga masasamang kalikasan, lalo na nga ang lahat ng suligi ng kadiliman, na dito po, tinuruan tayo ng Diyos sa Huwebes ng gabing ito, na tayo po ay mangagpakabanal, sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Ito daw ay pagpala, ito daw ay basbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon, ay tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.